Clayman at Eva magkakaroon ng laban upang makita kung sino ang mas malakas sa kanila. Alvaro nagsimula ng mag-research tungkol sa magic, Muron at Perone naglakbay para sa kanilang pagsasanay, Yamza na motivate na magsanay dahil kay Clayman, Adalman pinapalakas ang sarili sa ilalim ng sikat ng araw, at ang Ginig Brothers naman ay nais din palakasin ang kanilang concentration, kaya naman simulan na natin ang chapter 4 ng pag-iiganti ni Clayman. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat. Let's go! Sa loob ng kastilyo ni Clayman ay isang arena ang makikita kung saan sa pagtanggap niya ng atake mula kay Eva ay napatalasik siya papalayo na parang samot na sobrang pinag-alala naman ng kanyang katulong. Habang nanonood sila, Plus ay nakiusap naman si Eva na siya ay patawarin dahil hindi niya daw sinasadya na makagamit ng sobrang lakas. Samantalang tumawa na lamang si Clayman dahil wag daw mag-alala si Eva. Maganda raw ang pinakita ni Eva at mukhang minalit niya ito kanina, pero ito na daw ang oras upang siya ay maging seryoso at siguraduhin daw ni Eva na sumuko agad ito kapag naging delikado na ang kanilang laban. Naintindihan naman ni Eva ang sinabi ni Clayman at ibibigay niya daw ang lahat ng kanyang makakaya at niluwagan niya ang kanyang zipper sa pantalon upang mas madali siyang makakilos. Sa isip ni Clayman na akala niya ay pangyaya talaga ang suot ni Eva, habang sa isip ni Laplas na uunahin talaga ni Clayman ang kanyang pride bago ang lahat, pero may potential talaga ito ayon sa kanyang nakikita. Nagsimula ng sumugod si Clayman pero nakaiwas ng pakanan si Eva, sabay tinalisod niya ang paa ni Clayman at tinipit ang kanyang leeg, kung saan sa pagbaba nila sa sahig ay sinabi ni Eva na sumuko na daw ang kanyang master. Sa isip ni Clayman na kahit naiipit siya ay sobrang lambot daw ng bumbilya ni Eva, at bilang tugon ay hindi pa daw siya sumusuko, at sagot muli ni Eva na kung natatagalan ni Clayman ang kanyang ginagawa ay may gagawin pa siyang kakaiba, kung saan wrestling niya ito at inipit ang kamay ni Clayman sa kabibi ng kaginawahan. Sa isip muli ni Clayman na ngayon naman daw ay ang mga hita ni Eva ang nakadikit sa kanya, at tanong ni Laplas na sumusuko na ba ito, pero si Clayman ay hindi pa rin makapayag. Sinabi ni Laplas na si Clayman daw ang tipo ng nilalang na hindi alam kung kailan susuko dahil kahit anong gawin daw nito ay hindi siya mananalo kay Eva, at sagot ni Clayman na isa siyang Demon Lord at ang isang Demon Lord daw ay hindi pwedeng sumuko. Kaya naman mas lalo siyang pinahirapan ni Eva sa mga sandaling ito, at nasabi ni Laplas na tanging ang pride ni Clayman ang masasabi niyang pinaka-the best sa lahat ng Demon Lords, at kanyang utos na bitawan na ni Eva si Clayman dahil kailangan na nilang itigil ang laban, sapagat kung ipagpapatuloy pa nila ito ay maaaring mamatay na si Clayman, habang si Clayman ay naisip na hindi gumana ang kanyang super flashback technique kay Eva. Habang nagkakape ay sinabi ni Clayman na maganda ang pinakita ni Eva, pero siya ay nagtataka kung paano ito naging ganito kalakas, at sagot ni Eva na hindi raw kasi siya tumitigil sa pagsasanay. Nagulat si Clayman sa kanyang narinig, at sinabi naman ni Laplas na si Eva kasama ang malalapit kay Kazarim ay nagsasanay upang mas lalo pa silang lumakas, pero hindi naman makapayag si Clayman dahil ang pagsasanay ay para lamang sa mga mahihina dahil sila daw ang mga chosen one na malakas na agad nang sila ipanganak. Wag daw magalit si Clayman, pero totoo naman na ayaw daw ni Kazarim sama ang pagsasanay, sapagat kahit si Putman at Tira hindi rin nagsasanay ngayon na siya namang sinangayunan ni Clayman. Totoo daw na ang pagsasanay ng mga techniques ang siyang unang akbang para lumakas, at kahit daw si Laplas ay nagsasanay din ngayon, at sagot ni Clayman na nagsisinungaling ba si Laplas, ngunit sumagot si Eva na totoo ang sinabi ni Laplas dahil siya ay nagsanay din sa ilalim nito kung kaya't natutunan niya ang ninjutsu at jujitsu. Si Alvaro daw ay nagre-research ngayon tungkol sa magic, habang si Silas ay mas pinapagaling ang paggamit niya sa espada, at si Joyce naman daw ay kasama niyang nagte-training ng jujitsu. Gaya daw ng sinabi ni Eva, ang lahat daw ay nagsusumikap upang lumakas kung kaya't meron silang mga tinatagong hidden powers, at sagot ni Clayman na hindi niya alam ang bagay na yun, habang sa isip ni Laplas na tanging si Eva lamang sa ngayon ang may abnormal na lakas, pero hindi niya pwedeng sabihin na mas malakas pa din si Clayman kung ikukumpara kila Alvaro dahil tiyak daw na magiging mayabang itong muli. Ngayon daw ay naiintindihan na ni Clayman ang mga nangyayari dahil hindi niya inaasahan na gustong lumakas ng kanyang mga alagad habang hindi niya ito namomonitor, kung kaya't ngayon daw ay magsasanay na siya at nakiusap kay Eva na siya ay suportahan nito. Utos ni Laplas kay Eva na wag itong mag-alala sa kanyang gagawin dahil sa palagay niya ay hindi kailangan ni Clayman ng basic training, kung kaya't magsanay lamang daw sila na para bang nasa totoong labanan, habang sa isip ni Clayman na sana'y maging gentle si Eva. Ngayon ay magsisimula na ang araw ng pagsasanay ni Clayman, at sa kanyang paglalakad ay nakita niya si Yamza at tanong niya kung maganda ba ang pinapakita nito sa kanyang pagsasanay, at sagot ni Yamza
Yamza na maganda ang resulta ng kanyang misyon at ang kanyang pagsasanay naman daw ay na-master niya na ang paggamit ng espada, kung kaya't naisip niya na ihinto na ito dahil ang pagsasanay daw ay para lamang sa mga mahihina. Napangiti si Clayman dahil isang mangmang daw si Yamza sapagkat wag daw siyang maging mayabang sa kanyang lakas dahil ang totoong malakas ay kailangang magsanay araw-araw at kapag nagseryoso ang isang malakas na harapin ang bagay na ito ay magkakaroon siya ng hidden powers. Ang kanyang sinabi daw ay applicable din sa kanya ngayon at tugon ni Yamza na hindi siya makapaniwala na nagsasanay din ng kanyang Clayman sama at sagot ni Clayman na ito ang bagay na kailangan niyang ibaba ang kanyang pride. Sa isip ni Yamza na hindi siya makapaniwala na nagsasanay pa din si Clayman kahit nagtataglay na ito ng malakas na kapangyarihan, kung kaya't labis na naman ang pagkabilib nito sa kanyang amo, sabay lumuhod upang sabihin na nagbago na ang kanyang isip sapagkat kahit siya rin daw ay gagawin ang lahat upang magsanay araw-araw at sagot ni Clayman na napakaganda ng sinabi ni Yamza at umaasa siya na magtatagumpay ito sa kanyang gagawin. Sumunod ay kinuwento ni Clayman ang pagtuturo niya kay Yamza kung gaano kahalaga ang pagsasanay at sagot ni Eva na gaya ng inaasahan niya kay Clayman sama ay maganda ang ginawa nito at sagot ni Clayman ang paggagabay niya sa kanyang mga kasama ay isang gawain ng isang leader sapagkat nakita niya na medyo nagiging mayabang na raw ng kaunti si Yamza pero sa paraan na kanyang ginawa ay may isip daw ni Yamza ang kanyang magiging pagkilos. Sinabi naman ni Eva na pagkatapos daw ng kanilang pag-inom ng tsaa ay kailangan na nilang magsanay habang naisip ni Clayman na sa una at pangalawa niyang buhay ay naalala niyang huminto ng ngumiti sa kanya si Eva at nang ito'y kanyang alalahanin ay nangyari ito nang magsimula siyang magtagumpay na magkaroon ng transaction sa Eastern Empire. Biglang namang nagpakita si Laplas kung saan binati niya ang dalawa sa gagawin nilang pagsasanay at naalala niyang nakita niya si Yamza habang patungo siya sa dalawa at pagtatanong kung may sinabi ba si Clayman dito. Pagmamalaking sinabi ni Clayman na siya ang dahilan kung bakit na-motivate si Yamza at sagot ni Laplas na hindi niya alam kung may epekto ba ang ginagawa ni Yamza sa kanyang paglakas dahil hinahayaan daw nito na mabagsakan ng tubig sa baba ng waterfalls at mukhang magkakaroon daw ito ng sakit. Nang marinig ito ni Clayman ay medyo sumakit daw ang kanyang ulo at pagtatanong kung mabuti lamang ba ang ginagawa ng iba at sagot ni Eva na ayon sa kanyang pagkakaalam ay nagkaroon ng paglalakbay si Miuran at Perone upang mabigyan ng solusyon ng pagiging mahiyain ni Miuran at sagot ni Clayman na hindi ba girls trip lamang ang kanilang ginawa. Ang tatlong Koenig brothers naman daw ay sumasailalim din sa pagsasanay upang ma-improve ang kanilang concentrations pero sagot muli ni Clayman na hindi ba parang naglalaro lamang ang tatlo samantalang si Adelman naman daw ay nais lumakas sa ilalim ng sinag ng araw kung kaya't naliligo ito ng sinag ng araw sa kanilang garden pero sagot ni Clayman na sunbathing ang ginagawa ni Adelman kaya napangiti na lamang ito at medyo naging worried dahil magiging okay lamang daw kaya ang kanyang hukbo sa kanilang ginagawang pagsasanay ngayon.